Ang aking pong mensahe sa hapon na ito ay pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto mula sa Kabanatang 15, talatang 50 hanggang 58. 1 Corinthians chapter 15, verse 50 to 58. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang salin sa Ingles ayon sa English Standard Version. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. I tell you this, brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised, imperishable, and we shall be changed. For this imperishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. When the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, sa oras na ito kami nga ay naghahangad na sa pakikinig ng inyong salita ay kami ay maliwanagan, mabuksan ang aming puso sa pananampalataya na napakatindi nga ng yaman ng biyaya nyo na pinagkakaloob nyo sa mga makasalanan sa pamamagitan ni Hesukristo. Nawa nga Panginoon, ang katotohanan ito ay matanim sa aming puso nang sa gayon ay magkaroon kami ng mainit na pasasalamat at pagkamangha sa iyong biyaya at ang aming paglakad sa mga darating na araw ay may kagalakan na sumunod sa iyong mga kautusan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapag nakakita tayo ng mga alipin na inaapi ng kanilang mga master, ay nakikita talaga natin na ito ay isang masamang bagay. Ang mga tao ngayon ay even non-believers ay nakikilala ang kasamaan ng pagiging malupit sa iyong mga alipin. At lalo na kung ang iyong alipin ay pagod na, ang iyong alipin ay talagang nanghihina na, pero talagang ibinibigay mo pa sa kanya at pinagpipilitan mo sa kanya, hindi ka pwedeng tumigil sa iyong ginagawa dahil trabaho mo yan, ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa. Ito ay masama sa atin, nakikilala natin na isang kasamaan kapag nakikita natin sa mga pelikula o sa ibang mga depiction sa mga libro. Maaari din na makita tayo sa ilang mga pelikula nga ng mga sundalo. Minsan sa isang pelikulang napanood ko, merong isang sakim na hari at gusto niyang protektahan ng kanyang sarili. At wala siyang pakialam na pinabantayan niya yung mga kalaban, kayo na humarang diyan. At wala talaga silang pag-asa na talagang totally madepensahan, pero para lang protektahan ng kanyang sarili at magkaroon ng panahon para siya ay makatakas, makuha yung kanyang mga yaman, ay sasabihin niya, huwag niyong hayaan na may makalampas na mga kalaban dyan. Kayo'y magpakatatag dyan at hindi dapat kayo matinag ng kahit sinong kalaban. At kapag nakakita tayo ng ganito, maging sa mga pelikula, ang naiisip natin, napakasama, sakim, na malupit itong
general. At ang isa sa mga madalas na mga na-experience natin at siguro pinaka-familiar sa atin dahil hindi na tayo familiar sa mga slaves or soldiers ay yung mga manggagawa. At ang mga manggagawa, karamihan ay mga mas mahihirap, mas mahihina at sila'y nagtatrabaho para sa mga mas malalakas, makapangyarihan at mas mayayaman. Pero yung paraan ng pagtrabaho sa kanila ay pinagpipilitan talaga sa kanila, trabaho niyan, ito ang paraan nyo para kayo ay makakain, para sa sarili nyo din yan, sa sarili nyo lang ang pinapahamak nyo kung hindi nyo gagawin ang inyong trabaho. Pero nakikilala natin maging ang ganung pananalita, malupit ang manager na ito, malupit ang boss na ito, at hindi yan tama, hindi ito just. Pero kung titignan natin, ang lahat ng ito ay parang ginagawa ni Pablo. At minsan ganito ang tingin natin kapag tayo ay nakakabasa ng mga kautusan ni Pablo sa atin. Dahil tulad ng mga alipin, tayo ay mga pagod at nasa ilalim ng bundok na mga kautusan at mga pinapagawa sa atin, pero sasabihin sa atin ni Pablo, be steadfast. Tapos, para din tayong mga sundalo na meron ng mga sugat, tayo ay duguan na at talagang napakalakas ng kalaban at sana lang kung tayo lang makakapag-decide, gusto natin sanang tumakbo para iligtas ang ating sarili. Pero sasabihin ni Pablo dito sa verse 58, be steadfast, be immovable. At tulad din ng para bang isang sakim na manager at bibigyan tayo ng napakaraming assignment dahil gusto niya na mas malaki pa ang kanyang kita, kaya sasabihin, be abounding in the work of the Lord. Be always abounding. At ito ang ipinag-uutos sa atin ng ating apostol. At minsan, sa ating paningin, ay ganito ang tingin natin kay Pablo. Para bang nagbibigay siya sa atin ng mga kautusan at parang ang lupit naman yan. Diba ako nga ay hirap na siya din naman na nagtuturo na tayong mga makasalanan ay hindi makakaalis sa ating makasalanang katawan at hindi natin magagapi ang kaaway, tayo ay mahina, mananatili tayong mahina, we live in the body of death, sabi sa Romans 7, pero ngayon ay kung mag-utos siya, sasabihin sa atin, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. At kapag kulang tayo sa pag-unawa sa puso ni Pablo, sa kanyang pag-uutos, ang nagiging tingin nga natin kay Pablo ay isa siyang malupit na master, para siyang isang malupit na pinuno na nang-aapi ng kanyang mga sundalo o isang gahaman na boss na talagang gusto lamang na pagkakitaan tayo. Pero kung titignan natin ng mas maigi itong utos na makikita natin sa verse 58, ay kung yung sinabi niya ay hindi isang utos na pabigat sa atin. Nagsisimula nga siya bago niya ito iutos, yung be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Ito'y sinasabi niya, my beloved brothers. Ito'y nagmumula sa kanyang puso na nakikita niya ang mga taga-Korinto at nakita niya sila sa kanilang madaming mga pinagdadaanan, maraming mga kasalanan at kalituhan, at uminit ang kanyang pag-ibig para sa mga taga-Korinto at sabi niya, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Doon pa lang sa salita na my beloved brothers, dapat mapaisip na tayo kung ito nga bang mga utos na ito ay dapat unawain natin na para bang pabigat o pahirap sa atin. So, paano ba ito nagiging hindi pahirap sa atin? Well, ang susi ay kung titingnan natin yung kasunod na verse, pagkatapos niyang ibigay yung utos, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, paano daw ito ginagawa? Dahil daw, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Ito ang binibigay sa atin na konteksto
noong pag-uutos dahil alam natin na ang ating pagpapagal sa ating Panginoon when we are laboring in the Lord, our labor is not in vain. At kung ito ang nauunawaan natin, kung ito'y mas lubos pa nating maunawaan, makikita natin itong mga kautusan na binibigay sa atin, na itinuturo sa atin ng mga apostol, hindi bilang mga pabigat, kundi pagtuturo na nagmumula sa kanilang pag-ibig para sa atin. At ito nga ang layunin ko sa mensahe ko sa hapong ito, na magkaroon tayo ng ganitong pag-unawa upang matutunan natin kung paano talaga tamang ma-appreciate ang mga nakikita natin na mga mukhang pabigat na utos sa atin na ibinibigay sa banal na kasulatan. Dito mauunawaan natin kung paano kapag inanalyze natin itong naunang mga talata from verse 50 to verse 57. Dahil yung verse 58 ay nagsisimula sa salitang therefore. Dahil nagsimula ito sa therefore, ibig sabihin ito ay kanyang conclusion from the preceding verses. At kaya siya nagkaroon ng pag-ibig sa kanyang mga kapatid sa Korinto, kaya niya nasabi na dapat dahil sigurado sila na in the Lord their labor is not in vain, kaya niya iyon na ibibigay na katuruan dahil sa kanyang mga nauna na sinabi from verse 50 to verse 57. At kung maunawaan nga natin itong katotohanan na ito, matututo tayo na ma-appreciate yung mga commands na nakikita natin, imbis na sila ay katakutan or i-resent or kagalitan, at kung magkaroon tayo ng ganitong appreciation for the commands that are given us for our Christian life, ay magkakaroon tayo ng kagalakan na ito nga ay sundin. So ang gusto nating matutunan sa ating pag-aaral nitong 50 to 57, paano ba nagkaroon si Pablo ng katiyakan na our labor is not in vain? Paano niya iyon naihatid sa mga taga-Korinto na ang kanilang pagpapagal ay hindi para sa wala lamang? Paano nangyari na ito ay mapanghahawakan ng mga taga-Korinto, that our labor is not in vain, therefore they can work in abundance, they can abound in the work of the Lord, they can be steadfast and immovable. Ito ay makikita natin at sa aking paghahati, ito ay nagmumula sa itinuturo ni Pablo na dalawang pangako na nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan that our labor is not in vain. Anumang ang gagawin natin na pagsunod, na pagkilos, na work in the Lord, it will not be in vain. At ito'y nagsisimula sa dalawang pangako na itinuturo ni Pablo sa verse 50 to 57. At ang una ay ayon sa pangako ng Diyos, bagamat tayo ay mahihina, tayo ay babaguhin ng Diyos. Bagamat tayo ay mahihina, tayo ay babaguhin ng Diyos. Ito ang kanyang sinasabi sa verse 50 hanggang 55. Una, sinasabi niya, sinasabi na tayo ay mahihina. Dito sa verse 50, I tell you this, brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. At dito ay tinuturo ni Pablo by using the language of flesh and blood. Ito'y tumutukoy sa tao at sa anumang sukat ng kanyang kakayanan. Sinasabi niya na sa anumang taas na maaabot ng flesh and blood, ng sangkatauhan, hindi nila maaabot ang kaharian ng Diyos. Kaya sinasabi niya na ganun tayo kahina, ganun tayo kalayo mula sa kingdom of God. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. At ito nga yung malaking problema natin, na tayo ay napakahina, we are but flesh and blood, at yung
patutunguhan natin dapat ay langit at ito'y malayong malayo, mas mataas sa atin. Pero ang pangako ng Diyos, bagamat tayo ay mahina at hindi karapat-dapat for the kingdom of God, we are not worthy to inherit the kingdom of God because we are flesh and blood. We cannot inherit the kingdom of God because we are perishable. We cannot inherit the imperishable. Ang pangako ng Diyos ay na tayo ay kanyang babaguhin at gagawing karapat-dapat para doon sa kalangitan. Itong sinasabi sa verse 51, Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Ito ay ganun lang kasimple ang naging sagot ni Pablo dun sa malaking problema na ikaw ay makasalanan, ikaw ay mahina, at ang kalangitan at ang kabanalan ng Diyos ay napakalayo sa iyo. Paano niya madadala ang flesh and blood to the heavens? Ang simpleng sagot ay, we shall all be changed. Tayong lahat ay babaguhin. At ito ay pinapakita ni Pablo, pinapaliwanag niya na ito ay sa pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Una, pinakita niya na ito'y makapangyarihan sa verse 52, In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. Dito binanggit niya, the twinkling of an eye. Isang kurap lang daw at yung mga patay ay magiging glorious. Ito'y tumutukoy nga, alam natin sa ating pag-aaral in the past weeks, that this chapter is about the resurrection. Kasi meron sa mga taga-Korinto na nagda-doubt about the resurrection, hindi dahil meron silang scientific minds at hindi sila makapaniwala na pwedeng mabuhay mula sa patay ang mga tao, kundi hindi sila makapaniwala na pwedeng ang frail, weak human body ay pwedeng tanggapin to the heavens. Ganun ang kanilang Greek philosophy. At pero ito na yung summary ng sagot ni Pablo. Meron ng mga napag-aralan tayo in the past weeks kung paano niya sinagot yon in many other ways. Pero ito na yung summary ng sagot ni Pablo. We shall be changed. Papalitan niya yung iyong flesh and blood into the body that can inherit the kingdom of God. Papalitan niya yung iyong perishable flesh and blood into the imperishable. At ganun lang sa kanyang kapangyarihan in the twinkling of an eye. Pagkurap mo pa lamang, yung mga patay, bulok na, yung iba siguro ay abo na, but in the pagkurap mo, meron na silang glorious body. It is the powerful working of God. At ganun din, sinabi niya, ay by the trumpet will sound and the dead will be raised. Ito ay isang reference to how when the king arrives, merong pag-ihip ng trumpeta, at pinapakita lang, ito wala namang kinalaman ang tunog ng trumpeta para may bumangon ng mga patay. Pero nagpapakita ito ng kapangyarihan ng Diyos na tutunog lang yung trumpeta dahil sa pagdating ni Kristo, and the dead cannot but raise from the dead. Lahat sila'y babangon dahil lang dumating si Kristo at tumunog na ang trumpeta. And this is the power of Jesus Christ. At ito'y isang pangako na gagawin niya despite us, in spite of our weakness, kahit na tayo ay mga walang kwenta. Kaya nga ang lahat ng mga pinangako dito ng Diyos ay gagawin niya sa atin. Hindi na mga kailangan natin gawin para sa Kanya, ito yung mga gagawin niya sa atin. We shall be changed. Babaguhin niya tayo, yung ating katawan ay magiging imperishable, at ang lahat ng mga nandito, yung pagkaka-phrase ng verbs ay para ang action ay from God to us. At dito nga makikita natin na ito ang pangako ng Diyos, isang powerful working to solve the problem na tayo ay mahihina and unfit for heaven. At itong pagbabago na gagawin sa atin is a thorough, complete, spotless na pagkabago sa atin into that glorious body, kahit
isang butil ng kamalian, kasamaan, at no errant thought will remain in us. Ganon din pati yung ating morality, our holiness will be perfect. Mawawala kahit yung kakaunting mga isip na mali, yung mga dumadating sa puso natin na even in our heights of worship, minsan biglang may mga manggugulo sa puso natin na pride or inis sa mga katabi. Ito ang maging yung mga ganun na mga maliliit na bagay, walang matitirang ganun. So thorough and complete na tayo ay babaguhin. Ito'y sinasabi sa verse 53 to 55. This perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. When the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? So sinasabi dito ni Pablo na pagdating ng panahon na yon na tayo ay binago na, ay susubukan mo pang hanapin kung nasan pa ang may tira-tirang kasalanan. Kaya ito yung kinakausap mo pa yung kamatayan in taunt na asan na yung pagkapanalo mo? Asan na ang iyong sting? Yung sting na tumutukoy sa halimbawa isang scorpion na isang may deadly siyang buntot, at kapag natusok ka nung kanyang sting ay ito'y malalason ka at pwedeng ito'y nakamamatay, at wala na rin silang sting. So naubos na yung kasalanan. Ito yung pinapaliwanag sa verse 56 na the sting of death is sin. So wala na yung kasalanan, hinahanap mo pa pagkatapos kang baguhin, so wala ka nang makita. And so it's a very thorough, complete change na gagawin ng Diyos in order to bring us to glory. At kaya nga tayo nagkakaroon ng kasiguraduhan na kahit tayo ay mahihina, we will be glorified, we will be completely glorious because God will change us despite of ourselves. Ito ngang mga pagtuturo na ito ay in the context of resurrection. Yun yung particular na tinuturo ni Pablo sa puntong ito. Ngunit maaari din natin itong mai-apply maging sa ating mga gawa. Dahil nga mula sa pangako ito na tinuturo ni Pablo, dahil sigurado tayo na God will change us and will glorify us, will give us glorified sinless bodies. Therefore, sabi niya sa verse 58, be steadfast, immovable, always abounding in love, in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. So dahil sa pangako ng Diyos na tayo ay kanyang babaguhin, tayo ay nagkaroon ng katiyakan that our labor is not in vain. At ito'y isang magandang at encouraging na mensahe sa atin. Kasi makikita natin ngayon na itong sinabi niya sa verse 58 na be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, ay hindi na sinasabi niyang kailangan nyo itong gawin kasi baka hindi kayo maligtas. Kundi sinasabi niya kaya nyo na itong gawin dahil tiyak na ang inyong kaluwalhatian. Because you know that your labor is not in vain. Ito na, gawin nyo na. Be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. At ito nga ay mangyayari sa atin even as this sounds all very esoterical and very abstract, pero ito ay magagamit natin, makakapitan natin katotohanan kapag tayo ay nanghihina sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Minsan nga ay nais nating gumawa ng mabuti, alam natin kung ano ang tama dahil alam naman natin kung ano ang batas ng Diyos at ang mga pinag-uutos niya sa atin, pero nakikita natin na tayo ay may mga kahinaan at kulang tayo sa kagalingan. So halimbawa ay may mga tao na naghahangad na magbahagi ng ebanghelyo sa kanilang mga kaibigan o kamag-anak, pero pag ginagawa na nila ay nagkakamali-mali sila, kabog-kabog yung kanilang dibdib, at
yung mga nababahagi nila parang hindi maganda yung tunog. Pero ito nga ang sinasabi ng Diyos, anumang hina mo ay babaguhin ka niya. At madami nang nangyaring pagkakataon na maging ang ganitong pagbabahagi ng Ebanghelyo ay nakapagbago at nakapagligtas ng kanilang isang makasalanan na ito lang ang kanyang narinig, isang mali-maling pag-share ng Ebanghelyo, pero ito ay ginamit pa rin at kinsangkapan ng Diyos dahil nga ang Diyos ay binabago niya ang mga patay na katawan into a glorious body at maging ang mga mahihina at palpak-palpak na good works natin ay gagamitin niya at kakasangkapanin niya para makapagpala ng iba. Minsan naman nga ay tayo siguro yung mga mas mabigat sa damdamin na ating mga pinagdadaanan, yung ating mga relationships. At alam din natin kung ano ang inuutos ng Diyos, kung tayo ay may galit sa ating kapwa, sa ating kapatid. Alam natin na ang utos sa atin ay magpatawad, na sila'y ibigin, at kung kahit sila man ay ating mga kaaway, ang utos sa atin na atin silang ibigin. At kahit nakita natin yun at kahit subukan natin yun, habang ginagawa mo na sila'y ibigin, patawarin, nakakaramdam ka pa rin ng ito, ginagawa ko na nga, hindi pa rin ako pinapansin, sinusubukan ko nang patawarin, ayaw pa rin. So, nagkakaroon pa rin tayo ng ganitong mga pag-iisip at mga pakiramdam. Pero nga, maging ang ganyan na pagsunod mo na nadumihan mo ng iyong kasalanan, maging yan ay gagamitin ng Diyos para ikaw ay una, matauhan ka na ang dami mo pang kulang na kasalanan at kailangan mo pa ng patuloy na paglilinis mula sa Kanya at maging yung pag-struggle mo na gawin yun para sa iyong kapatid ay nakikita nga niya, nakikita ko na hirap na hirap siyang gawin to. Kaya na mas nabe-bless ako na ginagawa niya ito para sa akin kahit na nakikita kong labag ito sa loob niya. Siguro nga meron siyang natanggap na isang na pag-ibig na nakapagbigay sa kanya ng lakas na umibig maging ng isang taong tulad ko na hindi naman siya sinusuklian ng pag-ibig. At ito nga ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos maging sa mga mali-mali nating ginagawa dahil nga ang Diyos natin ay ang Diyos na bumubuhay ng mga patay at dinadala sila sa kalangitan. Ang ating mga mabubuting gawa na dumihan ng ating kasalanan ay kanyang lilinisin at kakasangkapanin para sa kanyang mga layunin. So nakikita natin na though we are weak, bagamat tayo ay mahihina, at bagamat ang ating mga gawa ay nadudumihan ng ating mga makasalanang kamay, dahil ang Diyos ay nangako na babaguhin niya tayo, our labor is not in vain. Kahit na gawin natin ito ng may kapalpakan, may karumihan, our labor is not in vain. Ganoon ka-glorious ang grace na ipinapakita sa atin ng Diyos na pagliligtas niya sa atin. Dahil nga niligtas ka niya from no obedience, from rebelling against Him. And He forgave you. At ngayon you are struggling to obey, much more will He forgive you, be patient with you, and guide you into true holiness. Though we are weak, though our work is soiled, because God has promised to change us, our labor is not in vain. Pero hindi lang yun ang pangako na ibinibigay sa atin ni Pablo. Not only does God promise to change us, but He also promises that even while we are weak, while we remain weak, dahil hindi pa tayo mag-resurrect, Christ will fight for us, and therefore our victory is sure. At ito ay isang mas mahalaga or mas applicable na pangako dahil nga yun namang resurrection and the glory that is to come ay hindi pa nangyayari. So parang hindi pa natin mapanghawakan. We just hope for it. It is still a powerful motivation, pero ito ay nasa atin na. Christ has won for us
the victory, at kahit na nananatili pa ang kasalanan sa atin, ay ito'y nagbibigay na sa atin ng kasiguraduhan that our labor is not in vain. Ito ang punto, kaya't mula muli sa verse 54, sabi ni Pablo, when the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Ito nga ay tiningnan na natin kanina at nakuha nating punto na yung pagbabagong gagawin sa atin ng Diyos ay so thorough na hindi na tayo makakakita ng kahit kaunting dungis man lang ng kasalanan sa ating buong pagkatao. Pero sinasabi ngayon, ang pansinin naman natin yung salitang when. Mangyayari ito kapag nangyari na yung resurrection, when the perishable puts on the imperishable. At habang hindi pa yun nangyayari, ang punto ngayon ni Pablo, habang hindi pa yun nangyayari, nananatili pa na meron pa noong sting ng death. Pagdating nung glory, pagdating natin sa langit, mangyayari na nga yun that we will taunt death and say to death, death, where is your victory? Death, where is your sting? Pero habang nandito pa tayo, kahit tayo ay mga mananampalataya na, nananatili pa ang kasalanan sa ating katawan at hindi pa natin itong masasabi. At totoo nga na na-experience natin habang tayo ay nabubuhay at lumalakad with a desire to obey the will of God, pero dahil tayo ay mahihina pa at makasalanan, ay nakikita natin ang ating kapalpakan, and this is discouraging. Pero itong si Pablo ay talagang ipinagdiinan muna niya na ito ang pangako sa atin na death will be completely erased, pero nananatili pa yan. At dinadagdagan pa niya kung paanong yung sting of death ay talagang natatalo tayo. Sinabi niya, kasi yung magiging taunt natin in heaven ay, oh death, where is your sting? Pero habang nandito pa tayo, nandito pa yung kanyang death, ay yung sting. The sting of death is sin. So ito yung nananatiling sting ng death, at habang meron pang kasalanan, nararamdaman natin yung pait ng kamatayan, nararamdaman natin yung takot ng kamatayan at yung sakit nito. So it still stings because of sin. At meron siyang dinagdag, at ito'y again pampadiin kung gaanong kabigat ang ating kalaban. Sinabi, and the power of sin is the law. So ito nga yung may scorpion. May scorpion ay may buntot na may sting. Tapos sinasabi niya yung lason nun ay powered by the law. Parang ganun ang ibig sabihin niya. The power of sin is the law. Or ibahin natin yung analogy, instead of a scorpion, kung minsan may dumadating, isang pelikula na naman na naisip ko, sa Lord of the Rings ay may tinry nila yung mga bida na harangan yung padating na mga pirates. Tapos sinabi niya na bawal kayo dumaan dito. Tapos tatlo lang naman sila. So yung mga pirates ay nagtawanan lang. Tapos sinabi na, sinong kasama mong pipigil sa'yo? Tapos saka lang lumabas yung napakarami pala niya. Mayroon siyang isang buong army ng mga multo na walang makakatalo. So yung buong army, dinumog lang yung pirates at namatay lang sila at ubos agad. So ito ang parang gustong sinasabi ni Pablo, na kung hindi ka natatakot dun sa sin, well, sin is backed by the law of God. Yung sin mo, yung kasalanan mo ngayon, that is the sting of death, ay kakampi niya, nasa panig niya ang batas at dinidiin ka din ng batas. Kung sasabihin mo, itong kasalanan, iilagang ko na lang yan at tatakbuhan ko na lang itong sting na ito, biglang haharangan ka ng batas. Hindi. Ang walang pwedeng makatakas na makasalanan, ikaw ay dapat mamatay ayon sa batas.
at ito ay batas ng Diyos na hindi mo matatakasan. Kaya ito ang sinasabi ni Pablo, the power of sin is death. At supposedly ay itong pag-aaral natin ay a promise of God that gives us hope. Pero so far, dinidiin tayo ng dinidiin ni Pablo na wala daw tayong pag-asa. Pero dito na nga, pagdating sa verse 57, dadating na yung ating kaligtasan. Pagkatapos niyang idiin tayong lahat na the sting of death is sin and the power of sin is the law, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Yung na-corner man tayo ng sin at hindi tayo pinapatakas ng batas, pero salamat sa ating Diyos, siya'y nagbibigay ng katagumpayan sa pamamagitan ni Hesukristo. At muli ay ipinapahayag sa atin na ang ating kaligtasan mula sa kasalanan ay magmumula hindi sa atin, hindi sa paglilinis natin ng ating sarili o pagbabago natin ng ating sarili para matabunan yung ating mga kasalanan ng ating mga mabubuting gawa. Ang magliligtas sa atin ay ang Panginoong Hesukristo. At ito ang nagbibigay kay Pablo ng ganung katiyakan na ang the labor of Christians will not be in vain. Dahil nga, bagamat sin remains in Christians, in believers, Christ has won the victory against the enemy, against death, even against the death of the law. Ito yung ginagamit na salita sa Colossians chapter 2 na yung the law, the death of the law has been canceled by the death of Christ. At dahil dito, wala ng kapangyarihan maging yung batas para tayo ay i-corner with our sin. And therefore, even as sin remains in us, at tayo ay we work and try to work, and everything we do is still soiled with sin and still filthy rags, ito ay not in vain dahil the victory has been won for us. Through Jesus Christ, God will forgive the sins and the pollutions of all our works, and He will accept our good works and even reward them in His grace. Ito ang yaman ng biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, hindi sa atin. Meron na tayong katagumpayan laban sa kasalanan. At ito yung pangalawang pangako na tinuturo ni Pablo na dahil nga ang katagumpayan ay naipanalo na ni Kristo, ang ating labor is no longer in vain. Kung tayo ay kikilos ngayon ng hindi tayo sure at ang kalaban natin ay uusigin pa rin tayo ng batas at yung kamatayan ay hahabulin pa rin tayo habang kikilos tayo, hindi tayo makakatakas. Our labor will be in vain dahil nananatili na we are under judgment. Yung lahat ng gagawin natin kahit na malinis na natin yung ating mga gawa as far as we can, ay ito ay meron pa ring pollution, and according to the law, we will still be under judgment. So kahit anong maabot natin in holiness, it will be in vain kung hindi tayo pinatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo. Kaya nga ganito ang pasasalamat ni Pablo, thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. At kung sa pag-unawa ng dalawang pangako na ito, magkakaroon tayo ngayon ng panibagong pag-unawa doon sa mga kautusan na minsan kung titingnan lang natin in isolation, nagmumukha silang mga pabigat sa atin na malupit, na alam na nga tayo'y mahihina, tayo'y makasalanan at hindi naman natin kayang maging banal, wala tayong pag-asa na matakasan ng ating kasalanan habang tayo'y nabubuhay. Pero kung mag-utos naman sa atin ay be steadfast, immovable, abounding in the work of the Lord. Pero kung iintindihin natin ito in the context of grace, na ito'y ibinibigay sa atin ni Pablo
with the knowledge that our labor is not in vain because of the promises of God that He will change us, accept even our soiled works, and forgive our sins through Jesus Christ. Our labor is not in vain. Isa sigurong mas malupit na pananalita na katunog nito ay nasa Hebrews chapter 12. At ito ay minsan binabasa with that parang isolated from the context that this is actually said in the context of grace. Itong Hebrews chapter 12 verse 12 sinasabi, "Therefore lift your drooping hands and strengthen your weak knees and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be put out of joint, but rather be healed. Strive for peace with everyone and the holiness without which no one will see the Lord." So minsan ito ay pag binabasa in isolation, parang kung magbigay naman ng utos sa atin, kinilala na nga na ang ating mga kamay ay nanlulupaypay at ang ating mga tuhod ay nanghihina. Pero siya sabi, hindi, maayos ka na lang, tumayo ka ulit. Lift your drooping hands and strengthen your weak knees. At diretsuhin mo ang mga lalakaran mo. At nagbigay pa sa 14, strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. At kung ito ay binabasa in isolation without the context of grace, parang nababalik lamang tayo in a covenant of works under the tyranny of a slavish obedience at para tayong pinapahirapan nitong manunulat na ito who represents God as a writer of inspired scripture. Pero dapat nga nating tandaan, una, this is said actually after a whole chapter about living by faith. In Hebrews chapter 11, ito yung ating example na ang mga taong ito ay hindi mga mabubuting tao and they lived and received the promises by faith. At sabi pa sa chapter 12, kung saan makikita ang verse na ito yung nagsisimula, "We are surrounded by so great a cloud of witnesses. Let us also lay aside every weight and sin, which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith." So itong mga kautusan na ito ay sinasabi sa atin in that context that we have the founder and perfecter of our faith who is watching us run. At the verse right before actually says, sabi sa verse 11, "For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it." So parang sinasabi dito nung manunulat ay sigurado tayo that it will have fruit. It will not be in vain. Sa lingwahe nga ni Pablo sa 1 Corinthians 15. Yung mga gagawin nyo will not be in vain. And so, kaya niya binibigay ngayon to even such impossible tasks as pursuing holiness and striving for peace with everyone. Kaya niya ibinibigay ito sa kanila kasi sinasabi niya hindi yan magiging in vain dahil nga sigurado na that we have a perfecter of faith who will pull you to the finish line kahit napadapa-dapa ka habang ikaw ay tumatakbo. At ganito rin natin uunawain itong mabalik tayo sa 1 Corinthians 58. Dito tayo magtatapos, 15:58. Ito nga ay kanyang pag-conclude mula sa dalawang pangako. Dalawang pangako na nagsisigurado sa atin that in His grace, God ensures us victory through Jesus Christ. He will change us even though we are dead and rotting, and kahit na tayo makasalanan, He will make us gloriously holy. At habang tayo ay nabubuhay dito, even while sin remains, Christ has already purchased for us our victory. At kaya niya ngayon sinasabi, "Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, because we are very sure that this will not be in vain." Lahat ng efforts nyo kahit na
magkamali-mali kayo at madumihan nyo pa yan ng kasalanan at magkasala kayo on the way which will be inevitable. Sabi niya, magpatuloy lang kayo and always abound because in the Lord, your labor is not in vain. And also, pwede din natin itong maunawaan with a gospel Christ-centered twist na una yung sinasabi, be steadfast, ay maunawaan din natin in the sense of na kahit tayo ay nililin lang na magtiwala in anything else other than Christ, may magsasabi sa atin na kaya mo na, magaling ka na at yung kabutihan mo ay sapat na para tumindig ka sa iyong sarili sa harap ni Kristo. Hindi, be steadfast in humbling yourself before the Lord and clinging only to His righteousness instead of your own. At kung meron nagsasabi sa iyo na ikaw makasalanan ka at wala kang karapatan na tumayo sa harap ng Diyos at sa trono ng kanyang biyaya, hindi, wag kang magpapigil. You can be immovable in front of the throne of grace of God dahil you are sure that God has accepted you through Jesus Christ. At kung ikaw ay kumapit lamang kay Kristo, hindi ka magpapausig at magpapatinag sa kahit sinong mag-aalis sa iyo sa pananampalataya. Be steadfast and immovable. At dahil nga napaka-secure ng ating salvation, napaka-secure ng ating glory, this next one, always abounding in the work of the Lord, ay gagawin natin with joyfulness and out of gratitude. Dahil itumang lahat ng ipinag-uutos sa atin ng Diyos na ibigin ang ating mga kaaway, ibigin ang Diyos, ibigin ang ating kapwa, ibigin ang mga hindi umiibig sa atin, patawarin ang mga nagkasala laban sa atin. Ang lahat ng ito ay natanggap na natin mula sa Diyos. Because God has first loved us. And kaya na natin na gawin ang lahat ng ito and we can abound in the work of the Lord with gratitude and joyfulness. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita na naghahayag nga sa amin ng mga katotohanan na nagpapaalala sa amin na sa aming sarili nga kami ay walang pag-asa na maabot ang inyong kabanalan, maabot ang inyong kaluwalhatian, ngunit sa inyong biyaya kayo ay may pangako na sa pamamagitan ng katagumpayan ni Hesukristo laban sa kamatayan, kaming mga mahihina't makasalanan ay inyong papatawarin, kukupkupin at babaguhin at gagawing maluwalhati, banal at katanggap-tanggap na makatayo at makapiling mo ng walang hanggan sa kalangitan. Kaya nga, dalangin namin, Panginoon, na ang maluwalhating mensahe na ito, ang maluwalhating ebanghelyo na ito, ay patuloy pang magliwanag sa amin upang lalo pa kaming mamangha sa iyong biyaya, maramdaman pa namin ang iyong pag-ibig, nang sa gayon kami sa mga darating na araw, anuman ang aming kaharapin, ay meron kaming kalakasan at motibasyon na umibig sa aming kapwa at magpasalamat sa anumang mga kalagayan na dadalhin mo kami. Patuloy mo kaming samahan sa natitirang oras sa araw na ito at kasangkapanin mo ang salita mo upang patuloy mo pang palalimin na maitanim ang mga katotohanan ito sa aming mga puso nang sa gayon ito'y magbunga sa aming paglakad sa mga darating na araw. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.